today's video, gagawa tayo ng bagong video. At ang gagawin nating video ay Proper Finance Management! Pero bago yan, hahanap muna kami ng lugar kung saan tahimik at maintindihan nyo kami. So, taro! A few moments later. So, ayan mga kabox, nandito na kami sa lugar na tahimik, kung saan walang umiimik, tanging hangin lang umiihip. Kaya sisimulan na namin ang pagbibigay ng konting tips kung paano ang tamang pagbabudget, Box. Yes, Box. So, ayan nga mga kabogs. Ang una po is lalagyan po namin ng kaunting hugot ang aming mga sasabihin. Ang una po is, ang pera parang jowa lang yan. Dapat pinapahalagahan. Pero pag ipit ka, pwede mo naman dagdagan. Depende lang yan sa pangangailangan. So, anong masasabi mo, Bogs? Ang masasabi ko lang, tama ka naman dyan. Feeling ko naman may point ka. Talaga Pero ba? bakit mo ba nasabi yun? Salamat sa opinion mo. Kasi feeling ko naman tama naman yun. Kasi diba sa pag-girlfriend mo, diba pag hindi ka naman masaya, hanap-hanap ka ng iba, or pwede naman dagdagan mo yung girlfriend mo. Ganon din sa pera. Kung hindi ka nasisiyahan sa amount na meron ka ngayon, edi hanap ka na mapapagkakitaan mo para mas dumami yung pera mo. Yun yung sinasabi ko. Yun. Yeah, para hindi naman talaga siya tungkol sa jowa. Yes, pera yun. talaga. Pera lang. Okay. Hugot number 2. Yo! Ang pera, parang relasyon nyo lang. Dapat pinapahalagahan at pinapalago. Hindi nilulustay at lalong hindi dapat isuko. Broken? Ay, ano, Box? Tama to? Oo, ning tama ranig. Basta ikaw ning tama. Kita na ran. Ano na ang ban? Basta ikaw bayran. May tiwala man ako sa imo. Ay, ano mga ban man ito sa ako? Hinambal nga Hindi naman hinambaron ako ni ikaw, Roman. Ako rin lang haling dawa man ako choice na maganda dapat mapala sa imo. Kaya mo, aning. Hindi, kasi kaya nasabi ko naman yun na gano'n, na ang pera ay dapat pinapahalagan. Di ba? Ang pera, dapat ay tama ang paghawak mo. Yung tama yung paghandle mo. Salamat sa mic. Tama yung paghandle mo sa pera. Di ba? Pag sa relasyon, dapat inaalagaan mo para magtagal kayo. Sa pera naman, dapat inapalago mo siya, inaalagaan mo siya mabuti. Kailangan i-invest mo siya sa tama para lumaki siya, para rumami ang pera mo, magatagal yun. Magatagal na yung pera mo, magadami pa yun. Yes. Para sa relasyon nyo, nang magatagal na kayo, mas gumaganda pa yung relasyon nyo. Hugot number 3. So, yun nga, ang pagbabudget parang time mo sa jowa mo. Bawal ang sobra, bawal din ang kulang. Dapat ibigay lang kung ano ang kailangan. So, anong masasabi mo, Ang Bogs? masasabi ko lang, may sinabi ka. Yun lang? Salamat. Napakaraming salamat. Okay, so ganito yon. Pag sa girlfriend mo, di ba, dapat nakakasama mo siya nung sakto lang. Mas pangit naman sa relasyon yun. Hindi healthy yung palagi mo siya sa nakakasama almost 24 hours. Diba? Parang hindi naman healthy yung gano'n. Pero dapat hindi ka rin nakukulangan ng time sa kanya. Yung saktuhan lang. Ganon din sa pagbabudget. Dapat sa pagbabudget, alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Dapat hindi ka nasusobrahan ng bili sa mga wants mo. Mag-focus ka sa mga needs mo. Pero sa pagbibili mo, dapat hindi ka rin nakukulangan ng mga na sobrang tipid mo. Wala ka nang nagtira sa sarili mo. So, dapat sakto din yun ang nabibili mo. Dapat tama ang pagbabudget mo. Diba? Hugot number 4. Yo! Ang mga lalaki, parang produkto lang yan o serbisyo na hindi importante. Dapat hindi binibili. Bogs! Ano, Bogs? Galaw-galaw. Nakagalaw na kaya ako. Ikaw na naman. Abi ako romanege.
ng Good luck pala. salamat. Salamat sa support. Yon, kaya ako naman nasabi na ang mga lalaki ay parang produkto o serbisyo na hindi importante, kaya dapat hindi binibili. 'Di ba? Sa tamang pagbabudget, dapat yung kailangan lang ang iyong bilhin. Yung mga produkto o serbisyo na hindi naman dapat nang buhay ka naman nang wala 'yon, dapat hindi mo na 'yon hindi mo na 'yon Hindi mo na yun ibilhin anhin pagit. So, hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo, Ning. Hindi, kasi ang mga lalaki, lalo ngayon, di ba, bagas-bagas pa naman tayo, bata pa tayo, Ah, dapat, oo. ang priority muna natin, ang una muna, pag-aaral, parang Yes, ganon. yes. Kailan yung edad na pwede na sa'yo lalaki? Mga 25? Wow! Matagal-tagal pa. Hugot number 555. So yun nga, ang panliligaw ng isang lalaki sa isang babae parang pag-i-invest lang yan sa negosyo. Dapat doon ka sa taong kaya ibalik ang pagmamahal mo. Yo! So Bogs, anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang, kaya mo yan. Kaya Yan mo yun. i-explain niya. Salamat, yun na yun. Ikaw nag-isip ka rin. Sorry! Dalawa tayo dito Ano ba? So yun nga. So boys, dun naman sa panliligaw na part, di ba ang mga lalaki naman, kalamangan, siguro hindi naman lahat, pero kalamangan, di ba, doon kayo sa mga babaeng kaya nyo pasagutin, siguro yung mga madali lang ninyo pasagutin yung kaya nyo, kaya ganun yung mga inaligawan nyo, ganun siguro yun. Siguro lang naman, huwag kayong Alam mo magalit. may chance ka. Oo. Gusto mo alam mong may chance ka, yun ang nililigawan mo. Mga ganun ba? Feeling ko ganun kasi mga ilan lang siguro ng mga lalaki. Pero ganun din, sa ano naman, sa pag-i-invest sa negosyo, dapat bago ka mag-invest, aralin mo ang negosyo, yung buong negosyo, kung ano kaya ang kaya nitong ibalik sa akin, anong kakayanan nito, para kung ano ang makukuha ko dito, ganun. Dapat para ang purpose ng pag-aaral sa isang negosyo is para malaman mo kung kikita ka rin ba o hindi. Hugot number 666. Yo, ang pagnenegosyo, parang pag-ibig lang yan. Minsan may kakompetensya ka. Pero dapat mas maganda at mas magaling ka. Wow! Sana all girl, magaling at maganda. Bukod makaroya ko ng balbo. Bukod man ay. Ganda ka ba? Galing ka. Kuha wala hay. Salamat, Di. Ganda ka talaga. Galing pa. Dahil maganda ko na ako ang magaling. Hindi, mag-explain na rin ako. Ako bye. Maganda at magaling ka, mag-explain ka. Hindi, yun lang. Sige, ikaw na. Nagbala ka. Diba? Sa pagnenegosyo, hindi talaga may iwasan ang kakompetensya, diba? Yes. Madami talaga yun, sa paligid lang yan, kakompetensya. Kaya, dapat, maganda yung ino-offer mong produkto sa tao. Tapos, dapat, yung magaling na word, dapat mas magaling ka mag-handle. Yung magaling ka magpaikot ng pera mo, magaling ka Yes. mag-isip ng bago yung magugustuhan ng mga tao para sa relasyon nyo. Dapat, kung alam mo may nag-aaligid-aligid, Banong ka lang. hindi. Ay, hindi pa ganun. Galingan mo na lang yung pag-ano mo galingan yung pag-handle sa relasyon nyo. Dapat, gawin mo yung best mo. Yung kaya mong gawin. Basta, sakto lang, yung tama lang. Yung alam mong tama pa yung ginagawa mo. Parang sa negosyo, dapat ganun talaga. Mas magaling at mas maganda yung produkto at mga ino-offer mo sa tao. Yes. Hugot number 777. Ang negosyo parang relasyon. Kung mabigo ka man ngayon, okay lang yon. At least sa susunod na henerasyon, alam mo na ang solusyon. Tama, no? Tama ba, Bogs? Sabi ko nga, di ba? Tama, no? Gano'n ka tama? May tama ka. Salamat, puro tama. Tama na tayo niyan. Sige na. Tama So yun nga, kagaya sa relasyon, di ba? If ever, kunwari man na hindi nag-success yung relasyon nyo, ibig sabihin, alamin mo kung ano yung pinagawa nyo, ano yung dahilan, para dapat may natutunan ka doon. Para sa sunod na relasyon na meron ka, may natutunan ka na, alam mo na ang dapat at hindi dapat gawin para maging successful yung relationship nyo. Ganon din sa pagnenegosyo. Kunwari na nalugi yung negosyo mo, go lang ng go, wag kang panghinaan ng loob para sa sunod na pagtayo mo ng negosyo, may natutunan ka na rin. Alam mo na ang dapat at hindi dapat gawin para mas may chance na maging successful yung business mo. Yun lang. Hugot number 888. Yo, ang oras mo parang pera lang. Akala mo marami pa, pero pag binudget mo, wala na pala. Dapat magaling ka. Dapat ba magaling ka? Oo, magaling ka, di ba? At kanina ka pa ay. Ikaw kanya ako, magaling ka. Magaling din ako. Sabihan mo kasi ako. Puro
ikaw ay? Hindi, magaling ka eh. Magaling lang. Ay, magaling at maganda. Salamat. Charot. Grabe ka naman sa akin, ha? Magaling at maganda. Kakabogs tayo, di ba? Di ba dalawa tayo? Wala, di bang lamangan sa atin? Galing at maganda. Yeah, ayusin mo kasi. Linawin mo kasi. Pareho tayo, alam mo yan. Yon, kaya naman ng ang ano talaga, yung 'di ba yung sa oras mo, 'di ba pagkagising mo, ang maaga ka pa nagising, pero mamalay-malayan mo hapon na pala, parang pera mo, 'di ba? Pag gastos ka ng gastos, 1,000 mo, nang mamalayan mo, ilang peraso pa lang yung nabili mo, wala na. Kaya dapat magaling ka mag-budget, alam mo ang limitasyon mo kung paano ba, kung ano lang dapat ano ba dapat ang bilhin ko, kailangan ko ba, kailangan mo isipin kung kailangan mo ito. Pag hindi naman, hindi na, para makasave ka pa. Magpigil-pigil, no? Oo, yung gano'n. Bawal magpatukso. Hugot number 999! So yun nga, ang girlfriend parang customer lang yan. Dapat inaalam mo kung ano ang kailangan para walang pag-awayan at walang magaganap na hiwalayan. Tama ba, Bogs? Alam. Sinabi ko kanina, yung sinabi kong hugot. Ay, ba? Hindi ko na masyado natandaan. Sabi ka sa akin, Explain mo na lang, katay. Sabi Baka ka ba kayo yun? sabi ka ba mate? Sabi mo ba naintindihan ko? Trapit lang, hay. Sige na. May pa. So yun nga, sa pagkakaalam ko kasi ang mga girlfriends, maraming ina-demand yan, demanding. So dapat as a boyfriend, dapat inaalam mo kung ano ang gusto ng babae para mabigay mo, para hindi kayo mag-away. Pero dapat fair kayo, ganun. So ganun din sa negosyo, ay sa mga customer mo. Dapat inaalam mo kung ano ang kailangan ng mga customer mo para hindi sila maglipat sa iba, para hindi sila maghanap ng sa iba. Tsaka para din, dapat alam mo ang kailangan nila kung at ano ang ayaw nila sa produkto mo para swak na swak yung swak na swak ang customer sa'yo. Ganun ba? Tama, no? Tama. Parang ikaw lang sapat na. Yun. Hugot number 10! Yo, ang panliligaw parang negosyo. Minsan talo, minsan panalo, minsan hindi, minsan oo. Ang mahalaga, binigay mo ang makakaya mo. Bogs, Ano, Bogs? negosyo? Oh, Bogs, diba? Alam mo yan. Lang. Ay, mo alam ah. Kala ko alam mo kasi. Ay, ano naman, kamusta ang pagnenegosyo? Anong Masaya. Okay naman. Okay siya. Yes, masaya naman. Kumita ka na. Oo naman, ako pabaga. Hindi ko nakita. Pakita ko sa'yo mamaya sa bahay. Punta ka. Sige na nga ni. Na, ang ano lang, ang sabi ko lang, sure. Wow, mala. Artistahin good. Diba, kaya nasabi natin, ang pagnenegosyo ay, yung parang panliligaw ng lalaki. Diba, pag nagnegosyo ka, hindi ka naman sigurado, o kaya pag nag-invest ka, hindi ka naman sigurado kung kung mag-success yun, o makakita ko, hindi, o malulugi ka, ganon. Nag-risk ka kasi. Oo. Pero ang mahalaga doon, ginawa mo yung best mo, inalam mo kung ano yung mga pagkukulang. Kaya para sa sunod baga na nag-invest ka o kaya magnegosyo ka, alam mo na kung anong mga dapat mong gawin para ikaw ay mag-success. ba? So yun nga mga kabog, so nandito na kami, nakitang-kita niya naman, nakatayo na kami kasi nakangalay masyado umupo. Yung oras natin nakaupo, Bog? 2 hours, Ah. 3. Yes, super tagal talaga kasi nakaupo kami doon. So yun nga, nakatayo na kami. So ngayon ang gagawin namin is i-finalize na namin kung ano yung aming natutunan ng yung mga na-experience namin based on our own experience at saka yung mga na-realize namin dun sa pagninegosyo namin. So seryoso na to, wala tong keme-keme. Ikaw muna, Bog, saan natutunan mo? Ako naman ang natutunan ko simula nung nag-put up tayo ng simpleng business. Ang natutunan ko lang ay kapag pera mo na pala yung hawak mo tapos di ba nagnenegosyo ka, nagiging matipid ka, na kinokontrol mo na yung sarili mo sa pagbili ng mga hindi naman ganun kakailangan at lagi mo iniisip kung paano ka kikita at kung paano lalago yung pera mo. Na minsan pa nga ako nga nag-iisip ako kung ano pa pwede kong gawin para kumita ng bukod doon sa pagnenegosyo ko. Ganon ang natutunan ko. Ikaw. Totoo. Ako naman, feeling ko naman kasi parang lang naman tayo ng naramdaman nung nagnegosyo tayo. Parang feeling ko, dati kasi talaga mas magastos ako, di ba? Ramdam mo? Yeah. Dati kayo magastos talaga ako, pero ngayon, parang feeling ko, nabawasan talaga yung pagiging gastadora ko. Kasi kapag pala, ngayon ko lang ito na-realize na, kapag pala sariling pera mo na kapag ikaw na yung nagkakita, sarili mong pagsisikap yung pera na yon, matututo ka talagang magtipid. Kasi pera mo yun pinaghirapan mo, para matuto ka talaga magtipid. Yung mga bagay na dati gustong-gusto mong bilhin, ngayon nakokontrol mo na yung sarili mo na, ay wag na, next time na lang kapag mas marami na ako ng pera. Tsaka sa pagninegosyo, parang mas nahasa yung utak mo. Kasi
napapaisip ka ng iba't ibang strategy kung ano pa ang pwedeng gawin para mas kumita itong negosyo mo o ano pa yung ibang pwede mong pagkakitaan maliban dun sa isang negosyo. Ibig sabihin, parang kahit ngayong medyo wala man tayo sa school, pero ngayon parang mas nahasa ang utak mo dahil lang sa negosyo. Yun. Ako nga lang, ang share ko lang. Eh, ang kahit piso ngayon, 5, mahalaga na sa akin. Samantalang barya. dati, pa naghingi yung mga kapatid ko na ibigay ko lang. Ngayon, nakikipag-away ako sa halay. Mga ilan yun yung piso? Huwag naman sa piso. Nakikipagsigawan ako, akin yan! Piso lang, piso. Oo. Ganun talaga. Tsaka ngayon, isa rin ba sa na-realize ko, alam ko na kung ang nararamdaman ng magulang, siguro alam ko yung ibang part ng side ng magulang na kung gaano sila katipid. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung kanilang, di ba, stricto ang minsan ang mga magulang sa paggastos natin. Ngayon alam ko na kung saan nanggagaling yung kanilang pagiging stricto na gano'n na mahirap pala talaga ang kumita ng pera. Yes. So yun nga mga kabog, sana may natutunan kayo sa aming vlog which is ang proper finance management featuring Hugot. Diba? So, kung gusto niyo pa kaming makita ulit na nagba-vlog, Yes, comment maganda pa kami down. mag-vlog. At saka, pa-heart track na din. So, tapan na natin ang camera!